Hey, magandang umaga sa inyong lahat, mga ka-MUG at sa mga Maribelenyo, kulay pink o kulay green. Magandang umaga sa inyong lahat at welcome sa panibago nating video reaction. Ito na nga guys, no? Ito konektado itong topic na ito doon sa predatory government. Kasi ito yung patronage, no? Political patronage. Alam mo yun? So, ano nga ba ang political patronage? Um, nababanggit ko na rin 'to sa aking ano, sa aking mga video. Pero panoorin natin si Ate Nikag 'no. Um, Maganda kasi yung paliwanag niya rito. So, panoorin natin. Siya ay parte na ng sistema sa Pilipinas. Ito ang nasa gitna ng siklo ng korupsyon at kahirapan. Pero ano muna ulit ang patronage? Patronage ay gawain ng mga politiko at ng kanilang mga pamilya kung saan nagbibigay sila ng quote-unquote tulong katulad na lang ng ayuda, pera o medical assistance. Yan, yan, yan. Nagbibigay ng tulong, pera, ayuda. O yung ayuda 'di ba, yun ngang ano, yun ngang akap nagagamit nila, eh. Yung AX nga nagagamit nila, eh. Yung tupad nga nagagamit nila. Bakit? Kasi yung mga nabibigyan lang nila ng mga ayuda na yan, karamihan o halos lahat na nga 'di ba, yung mga followers lang nila, yung mga kaalyado nila sa politics. So ayun yung patronage. Kasi imagine, utang na loob ngayon nitong mga tao na 'to na binigyan sila ng tupad, binigyan sila ng AX, binigyan sila ng 4-piece. So ayan, kung bakit nagkakaroon ng political patronage. Alright? Tuloy. Kapalit ng loyalty at boto ng mga tao. Hmm, Dito nila exactly. nagagamit ang kultura natin ng utang na loob Yun. at karamihan sa mga local government, pati na ang patronage sa sistema nila at tinatawag itong institutional patronage. Pero ang patronage ay hindi lang din tulong. Ang patronage ay parusa din. Ayon sa research, maraming mahihirap na Pilipino ay nakadepende sa patronage. Di nila iboboto ang isang Yeah. leader ng isang Hmm, political family, ay maaari silang tanggalin ng ayuda o medical assistance hmm. na kung saan sila ay nakadepende. Ano to mababago? Ang sagot ay hindi isa lang o madali. Pero pwede tayong magsimula sa hindi pagpapaloko. Huwag tayong magpaloko sa mga politikong ito na iniisip natin na personal funds ang mga binibigay nila sa atin. Kunin mo man ang goodie bags o hindi, dibdibin natin at intindihin natin na ang pera o ayuda na binibigay nila ay pera natin na may bawas pa. Tanggalin natin ang utang na loob sa ating kultura pagdating sa mga politiko. Ang patronage ay parte na So ayan, 'no? Ah, Kagaya niyan sa hospital 'no, diyan sa BDH. Pansin niyo ba na kapag kapos ka, sabagay kaya naman tayo sa BDH pumupunta, usually kasi nga, kulang tayo sa financial kasi nga ang hirap magpagamot, ang hirap magkasakit, 'di ba? Mahal ang gamot, mahal magpa-doktor, so punta tayo sa BGH. Ngayon, even sa BGH pa rin tayo nagpunta, eh, kinakapos pa rin tayo. So may nakaabang na dun na tao ng mga pulitiko. Lalapit ka sa kanila and then ito galing 'to kay ano, kay Gob, galing 'to kay congressman, ganyan. So, 'pag binigyan tayo, may utang na loob na tayo, 'di ba? Pero hindi natin alam na iyon ay galing din naman sa pera natin, sa tax natin, yung pera na yun, 'di ba? So, naloloko tayo. Kaya ang sabi ni Nikag na, "Huwag tayong magpaloko. Pera natin nababawasan pa." Kumbaga pera natin yung pinamigay nababawasan pa. Kaya ginagawa ni Tambaluslos, no, itong si Romualdez. Namimigay kunwari ng ano, ng ayuda pero talaga ba? Baka nga mas malaki pa yung nabawas kaysa dun sa napamigay. So ito yung nangyayari sa Bataan. And I'm sure na hindi lang sa Bataan 'to nangyayari. Itong ganitong klase ng politika, political patronage kasi nga napakadali nating utuin lalo't hirap na hirap ang buhay natin. So dito kumokonekta ngayon yung predatory government. Kasi nga, mas gusto ng mga politiko na yan na naghihirap tayo kasi mas madali nila tayong maloloko. Di ba? Mas madali nila tayong mauuto. Kasi nga, hirap tayo eh. Wala tayong choice.
Di ba? Kundi tanggapin yung binibigay nila. At yon, kailangan yon, utang na loob mo yon. Imagine, pera mo, magkakaroon ka ng utang na loob. Di ba? So, yun lang naman guys. Muli, isang magandang umaga sa inyo. At siyempre, huwag natin kalilimutan, minsan lang tayo mabubuhay. Piliin natin maging tama at mabuti. Maraming salamat. Bye-bye.